Hi Guide the Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko lang ang request ng kapatid natin dito sa ating YouTube channel kung ano daw ba yung masabi ko dito sa Technowealth Creators. Totoo ba na ito isang dropshipping business? Ano ba yung mga produkto na ino-offer nila? At meron din mga nagtatanong kung ito ba isang legit na pagkakakitaan o isang malaking scam. So lahat ng yan ay sasagutin ko dito sa video na to kapatid. Ano nga ba yung Technowealth Creators o TWC? So base sa kanilang website, ang platform nito ay tumutulong daw sa mga negosyante na makapasok at magtagumpay sa e-commerce sa pamamagitan ng digital tools at automation services. Dito sa loob ng Technowealth Creators, mayroon po silang dropshipping tools, training at bootcamps, e-commerce website at chatbot templates. Lahat pong yan ay magagamit mo sa loob ng website na ito. Ang tanong, totoo nga ba ito? Kasi merong ilan na nag-aalangan at nagtatanong kung legit nga ba ito o isang budol lang. So pag-usapan natin lahat ng yan dito sa video na to. So bago natin sagutin yan, talakayan muna natin kung paano ka nga ba ikita dito sa platform na ito. So dito sa Technowealth Creators, meron pong dalawang sistema kung paano kayo kita dito ng pera. Una ay pwede kang maging seller at pangalawa ay pwede kang maging distributor. Once na ikaw ay seller, nakafocus ka po dito sa pagbenta ng products. Walang ibang paraan kung paano kayo kita ng pera dito kundi sa pagbenta lang ng products ng Technowealth Creators. Magkano naman yung kikitain mo dito? Dito ay pwede ko pong kumita ng 20% sa bawat product na may bebenta mo o pwedeng mas mataas pa depende sa kung maglalagay ka ng markup price. Ibig sabihin, kung ang SRP price ay 700 pesos, pwede ka magdagdag dito ng 100 pesos. Depende sa cost mo kung paano mo ito may ibebenta. Like for example, nagraran ka ba ng website o Facebook ads o iba pang cost para maipromote mo yung product. So pwede mong gawin yan dito na magdagdag ng markup para masuportahan mo yung iba pang expenses o kung gusto mong mas mataas pa yung profit mo. So ano naman yung mga produkto na ibibenta mo dito? Dito sa Technowealth Creators, pwede mo pong ibenta lahat ng product ng Santi International. Like for example, ayan, yung mga product nila. Ngayon, hindi lang yan dahil meron din ibang product dito sa Technowealth Creator. Merong watch, merong pabango. Okay? At meron din bag dito. Ayan. Ibig sabihin, hindi ka lang po nakafocus dito sa product ng Sante International. Meron kang iba't ibang produkto na pwede mong ibenta. Okay? Dito sa loob ng Technowealth Creators. Kung ang focus mo ay magbenta ng products at gamitin yung dropshipping tools nila. Ngayon, ano yung pagkakaiba once na ikaw ay seller at distributor dito sa Technowealth Creators? Kung sa seller, ang retail profit mo lang dito ay 20%. Once na ikaw ay distributor na, pwede kang kumita ng 30% retail profit dito sa Technowealth Creators. O pwede pang kumita hanggang 55%. Hindi lang yan dahil pwede ka rin kumita ng 30% commission every time na meron kang maipapasok na seller under your name. So maliban dito, marami ding mga mabubuksan na feature dito sa loob ng Technowealth Creators katulad ng mga training na wala sa seller account, virtual warehouse, travel incentives, gadget incentives at iba pa. Plus, entitled ka rin po na kumita sa Sante once na ikaw ay distributor. Ibig sabihin, dahil ang Sante ay mayroong MLM model, pwede kang kumita ng iba't ibang paraan katulad ng binary at bumuo ng sarili mong grupo. Pero hindi ko na po tatalakayin dito yung compensation plan ng Sante kasi ang focus natin dito sa video na to ay yung Technowealth Creators. Maliban sa entitled ka na kumita sa Sante compensation plan, pwede ka rin pong kumuha o bumuo ng sellers mo. Ibig sabihin, once na makapag-sponsor ka ng mga seller mo, pwede kang kumita sa lahat ng maibebenta nilang produkto dito sa Technowealth Creators. Magkano naman yung kikitain mo? Pwede kong kumita ng 10% up to 30% dito. So yan po yung mga pwede mong makuha dito sa loob ng Technowealth Creators once na ikaw ay isang distributor. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung maganda at hindi magandang bagay na nakita ko dito sa Technowealth Creators. Gusto ko lang paalala na itong mga susunod na tatalakayin ko dito sa video na to ay base lang po sa personal opinion ko sa mga nakita kong maganda at hindi magandang bagay sa Technowealth Creators. Based on my observation, personal knowledge at paggamit ko ng Technowealth Creators platform. Unahin na natin yung mga magandang bagay na nakita ko dito sa Technowealth Creators. Una, ay responsive po ang kanilang customer support at available yung customer support. Sa naranasan ko kasi dito, ang nangyari, hindi ako nag-contact sa kahit anong distributor dito sa Technowealth Creators. So, diretso na po ako nagbayad na hindi dumadaan dun sa kanilang sales funnel, dun sa kanilang sistema. Siguro dahil dun, hindi ako duman dun sa proseso
nagkaroon ako ng problema. After ko magbayad, dito po ako nag-redirect, no? Pabuti na lang, available yung email at phone number ng customer support. No? Para sa akin, big points po yun kasi napaka-importante sa isang platform na mayroong customer support. Big impact yun para sa akin once na ang isang platform ay mayroong customer support. Accessible at available ang customer support kasi in case na magkaroon ako ng problema, meron kang malalapitan. Pangalawang nagustuhan ko dito ay kumpleto ang resources mo dito sa Technoworld Creators para sa mga sellers. So meron ka rin po dito mga resources katulad ng pwede ka mag-post ng araw-araw na product. For example, ito, kakopy mo lang to, then ipopost mo ito dun sa Facebook page mo, then download mo lang tong image, then tapos na, araw-araw mo yung gagawin. Hindi lang yan dahil pwede ka rin ditong i-click itong shop kung saan pwede mong i-copy yung link papunta naman dun sa e-commerce website. Maganda kasi kumpleto po ng resources na pwede mong gawin kung paano ka makakabenta ng products. Pangatlong nagustuhan ko dito, mayroong mga training para sa mga sellers na pwede mong panoorin at sundan kung paano ka magpo-promote ng products. Once na ikaw po ay seller, mabubuksan mo yung Seller Masterclass kung saan pwede mong matutunan yung organic marketing, yung selling fundamentals, ayan, Santip product training, o para mas maintindihan mo kung ano yung binibenta mong product, Facebook page setup, intro to ManyChat for selling, Facebook ad setup for selling. So ayun kapatid, so pwede mong panoorin yan, makakatulong yan sa'yo kung paano ka makakabenta ng produkto. Pang-apat na nagustuhan ko dito, sa lahat ng presentation ng mga trainings, hindi mawawala yung product sales. Hindi mawawala yung pinag-uusapan kung paano ka makakabenta ng mga produkto. Kahit ano nga pinag-uusapan ay pag-grow ng network, hindi nawawala yung product sales. Kahit na merong involved na MLM dito, masasabi ko na focus talaga nila yung pagbenta ng products. At isa yon sa nagustuhan ko dito sa loob ng Technoworld Creators. Panglimang nagustuhan ko dito, ang Technoworld Creators ay meron pong dropshipping tools. Ibig sabihin, once na pumasa ko dito as a seller o mag-upgrade ka as a distributor, hindi na kailangan na dumaan sa iyo yung produkto, no, para lang ma-deliver sa customer. Walang inventory at yung Technoworld Creators na yung magpapadala ng produkto sa mga customer mo. Meron din silang order management, inventory tracking at mga resources na makakatulong sa iyo para makabenta ng products. Meron din silang automation process kung saan hindi mo na kailangan mag-hold ng product at yung fulfillment ay automated na. Isa yon sa mga nagustuhan ko dito. Pang-anim na nagustuhan ko dito, once na ikaw ay distributor, magkakaroon ka po ng virtual warehouse which is pwede kang kumita ng up to 65%. Pang-pito at isa sa pinakamagandang nagustuhan ko dito, ang Technoworld Creators ay mayroon pong sinusundan na sistema. At isa yon sa pinakamahalaga. Kung papasok ka dito sa Sante as a marketer, isang malaking advantage kung nandito ka sa Technoworld Creators. So yan po yung mga nagustuhan ko dito sa loob ng Technoworld Creators. Pag-usapan naman natin yung mga hindi magandang bagay dito sa loob ng platform nito. Uulitin ko lang po na itong susunod na tatalakayin ko, yung mga hindi magandang bagay ay base lang sa personal opinion ko. Unang hindi ko nagustuhan dito, para sa akin, yung process ng registration ay medyo hassle. In my case kasi, base na rin sa experience ko, kailangan pong mag-contact sa sponsor. Para sa akin, hassle po yun. Kung pag-uusapan natin yung automation, dadaan ka pa sa mahabang proseso. If gusto mong mag-join agad-agad, hindi mo yun magagawa. Hindi ko alam kung mayroong paraan o merong mas madaling paraan, pero base sa mga link sa account ko sa Technoworld Creators, kailangan mo pong dumaan talaga dun sa chatbot automation nila. Pero para sa akin, hassle yon. Although naiintindihan ko naman na part yun ng marketing strategy. Pero hindi naman ito big issue kasi merong mga taong gusto ng ganitong klase ng proseso. Pangalawang hindi ko nagustuhan sa Technoworld Creators, medyo nakulangan lang po ako dun sa technical pagdating sa organic strategy kung paano maibebenta ng seller yung produkto nila. Like for example, sa posting ng social media, mayroon pong iba't ibang social media katulad ng TikTok kung saan pwede ka mag-create ng video. Ano ba yung mga iba't ibang strategy sa video marketing? How to video, testimonials, review, educational, even entertainment, kaya nilang makabenta. At dun sa mga nabanggit kong strategy, paano gagawin yung mga video na yon? Ang hindi kasi alam ng karamihan, kapag gumagamit ka ng ibang video o promotional video, mayroon pong disadvantage yan, kaya hindi ka nakakabenta. Katulad gumamit ka ng video ng ibang tao, o yung mga leader, o yung grand upline. Yung tiwala
ng tao, hindi sa'yo mapupunta, kundi dun sa taong nasa mukha ng video. Yan po yung madalas na dahilan kung bakit hindi ka makabenta. Kasi, hindi sa'yo nagtitiwala ang tao, kundi dun sa taong nasa video. Maliban na lang, kung meron ka sariling network, o meron ka mga taong sumusubaybay sa'yo. Uulitin ko, opinion ko lamang po ito. Okay? Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, ay nakulangan rin po ako pagdating sa online marketing strategy. Marami pong online marketing strategy, hindi lang Facebook ads. Nandyan yung content marketing, nandyan yung email. Sa social media marketing, nandyan naman yung TikTok ads, YouTube, Google Ads. Sa Facebook kasi, saturated na yung mga advertisement. Noong 2024 nga, tumaas po ang advertiser sa Facebook ng 30%. Magandang balita po yan sa Facebook, pero yung 30% na yon na pagtaas, ay hindi po yan magandang balita para sa mga advertiser. So kung bago ka palang makakapag-advertise, mahihirapan kang makipagkompetensya sa mga matatagal nang nag-advertise sa Facebook. Siguro patuloy na nag-work ito sa iba na matatagal na, pero baka sa iba hindi. Pwede ka magastusan lang dito. Sa tingin ko, siguro mas maganda na expand pa nila yung paid advertisement at organic strategy kasi kung sa lahat ng member ay mag-a-advertise sa Facebook, meron talagang hindi kikita at gagastos lang talaga dito sa paid advertisement. Pangapat, hindi naman sa hindi ko nagustuhan, para lang din sa kaalaman ng lahat, ang Technowealth Creators po ay hindi pure dropshipping. In my opinion, based on my personal knowledge, hindi ko masasabi na ito ay isang scam, pero hindi ko rin po ito matatawag na pure dropshipping business. Mas matatawag ko po ito na hybrid multi-level marketing model. Paano ko nasabi? Sa dropshipping kasi, wala pong hierarchy system. Ibig sabihin ng hierarchy system, merong iba't ibang klase ng level para mapataas mo yung profit ng commission mo. Sa bawat level, meron pong bayad yon. Example, sa seller, 20% lang yung profit mo at yung babayaran mo naman ay 999 pesos lang. Sa distributor, 30% to 55%. At mas madami ka pang paraan para kumita. At ang babayaran mo dito, nasa 5,980. Sa mas mataas na level naman, ganun rin. So, wala pong ganito sa dropshipping. Sa traditional na dropshipping business, 100% kumikita ka po sa markup price. For example, binigay sa inyo ni supplier na price ay 15 pesos. At ikaw, pwede kang magpatong doon ng 100 pesos. Sa madaling salita, galing sa tubo ang kita mo. Ngayon, bakit ko nasabi na hybrid multi-level marketing ito? Kapag sinabi mo kasing hybrid, isa po itong business model na pinagsama-sama yung traditional multi-level marketing at iba pang structure katulad ng e-commerce, affiliate marketing at dropshipping. Simula kasi ng pandemic, marami na pong gumawa ng ganitong klase ng sistema. Ang kagandahan kasi sa hybrid multi-level marketing, mas malawak po yung benefits nito at pwede mo talagang ma-scale ng mabuti yung multi-level marketing business mo. Ngayon, bakit? Kasi once na mag-sponsor ka ng tao na mag-join sa MLM business mo, mayroon na pong totoong sistema na susundan. Hindi yung sistema na pangbubudo lang, hindi yung sistema na pang-hype lang, hindi po ganon. Kung gusto mong magbenta ng products, nandyan yung dropshipping tools ng Technowealth Creators, nandyan ang e-commerce website, nandyan yung affiliate marketing system. Ibig sabihin, marami kang pagpipilian na mga paraan kung paano mo maibebenta ang products. Maraming way. Yan po ang isa sa advantage ng Technowealth Creators. Ngayon, kung maganda naman pala, bakit nasa cons? Bakit nasa listahan ito ng mga hindi magandang bagay? Kasi kung pag-uusapan natin yung pure dropshipping, yung traditional dropshipping, masasabi ko na hindi ito traditional dropshipping. Base lang po ito sa opinion ko. Ang papasukin mo dito ay hybrid multi-level marketing business. Base po sa personal knowledge ko sa dropshipping. Pero kung pag-uusapan natin yung multi-level marketing, itong bagay na ito ay yung pagiging hybrid ng Technowealth Creators ay masasabi ko na isa sa big advantage kaysa sa ibang mga multi-level marketing company o kahit na sa ibang grupo sa loob ng Sante. Sabi ko nga, hindi naman talaga ito cons. Information lang po ito para hindi maligaw yung mga tao. Kasi baka isipin ng mga tao na ganito yung totoong traditional dropshipping. Hindi po, okay? Ngayon pa lang, sinasabi ko na base sa personal knowledge ko at base po sa experience ko sa dropshipping, masasabi ko na hindi po ganito ang traditional dropshipping. Panglima, siguro hindi ito cons. Isang malaking tanong lang, yung mga leaders ba dito sa Technowealth Creators o yung mga matatagal na sponsor, o yung mga sinasabi na millionaire na dito sa Technowealth Creators, kumita ba ng malaki sa pure dropshipping o dahil sa MLM? Bakit na itanong ko ito, kapatid? Kasi kung may kumita ng malaki dito, nakuha niya yung first million niya ng walang halong MLM side na hindi gumagawa ng MLM, ibig sabihin,
yung pinopromote nilang dropshipping business at yung product ay competitive. Pero kung hindi, kung lahat ng kumita ng malaki dito ay kumita dahil sa MLM side, ibig sabihin, yung dropshipping na pinopromote nila ay isa lang malaking strategy to get more people dito sa MLM. Ito po ay opinion ko lang kasi malaking tanong talaga ito, mayroon bang kumita ng malaki na seller lang sa pagbebenta ng products, pure pagbebenta ng products dito sa Technowealth Creators? Naitanong ko ito kasi once na makapasok ka na dito, yung pinapakita nilang kumita ng malaki ay hindi po dahil sa dropshipping kundi sa MLM. So para sa akin, yung dropshipping ay isang malaking strategy lang para makahikayat silang madaming tao dito sa MLM side. Kaya itong malaking tanong na ito na binabanggit ko sa video ay kabilang po o nasa listahan ng mga cons. Pero linawin ko lang na personal opinion ko lang po ito at base lang sa mga video na napanood ko sa Technowealth Creators at hindi nakabase sa experience ng ibang tao. So I hope makakita tayo dito sa comment section na magsasabi na nakuha ko ang first million ko dito kahit na hindi ako distributor. Kumita ako ng malaki dito kahit hindi ako distributor. I hope mayroon tayong mabasa dito sa comment section na dito sa video nito na legit na tao na magsasabi nito. So yan po yung mga hindi ko nagustuhan dito sa loob ng Technowealth Creators. Ngayon, kung ang tanong mo ay worth it ba yung 999 pesos para makasali dito sa Technowealth Creators? Kung pagbabasehan ko po ay yung mga training at kung purpose mo ay matuto ng dropshipping, sa tingin ko, in my opinion, hindi po ito worth it kung doon ka po magbabase. Pero kung pagbabasehan ko, yung mga makakuha mong mga tools, katulad ng dropshipping tools, automation, makapagsimula ka ng business, hindi ka na mag-iisip ng product, kasi nandito na yung mga produkto na maibebenta mo. Sa tingin ko, worth it ito. Yung 999 pesos mo, kulang pa yan para sa lahat ng makukuha mo sa Technowealth Creators. Bakit ko alam? Kasi meron din po akong sariling website. 2,500 binabayaran ko buwan-buwan sa website ko para paganahin ko po lahat ng nasa loob ng website ko. So yung 999 pesos na yan, nababayaran mo, worth it na worth it po yan. Kahit yung distributor price, worth it po yan. Pero kung yung presyo nito ay pagbabasehan ko dun sa mga training, masasabi ko na hindi ito worth it. Ngayon, ang review ko dito sa Technowealth Creators, kung pag-uusapan natin yung dropshipping, opinion ko lang po ito, hindi ito recommended. Maraming mga dropshipping tools ang pwede mong pasukan na pure dropshipping. Ang gagawin mo, mas makakapili ka ng produktong ibebenta mo, mas malawak yung market. Pero kung pag-uusapan natin yung MLM, masasabi ko na ang Technowealth Creators ang mayroong best system dahil sa pagiging hybrid nito. Mayroong dropshipping tools, e-commerce system, affiliate marketing, fulfillment automation, at marami pang iba. So malayong-malayo po sa ibang competitors kahit sa ibang grupo sa Santing. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa Technowealth Creators? Masasabi mo ba na pwede ka talagang kumita ng malaki dito sa Technowealth Creators kahit na ikaw ay seller lang? Okay? Malaki na ba yung kinita mo dito kahit ikaw ay seller lang sa Technowealth Creators? O isa ka sa mga magsasabi o naniniwala na hindi naman talaga kikita sa pagiging seller? At para kumita ng malaki dito ay kailangan mo maging distributor o mag-avail ng builder package o mas mataas na package. So comment po sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin at kung ano yung masabi mo sa Technowealth Creators base sa opinion mo o sa experience mo sa Technowealth Creators para makatulong ka sa mga makakapanood ng video na to sa pagdedesisyon nila kung papasok ba sila dito o kailangan nilang iwasan. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilianto. Bye-bye!